Iniinom mo ang kape araw-araw. Halos lahat ng Pilipino umiinom. Ito ang unang bagay na ginagawa mo sa umaga bago pa man tingnan ang cellphone, bago pa man sabihin ang magandang umaga sa sino man. Bumabangon ka, pumupunta sa kusina, at ang amoy na iyon ay gumagising na sa iyo bago pa man ang unang higop. Pero hayaan mo akong magtanong, tumigil ka na ba talaga para mag-isip kung ano ang nangyayari sa loob ng iyong puso at mga ugat ilang minuto pagkatapos mong inumin ang kapeng walang asukal na iyon? Dahil ang natuklasan ng agham sa nakaraang mga taon tungkol sa simpleng ugali na ito, sa Pilipinong ugali na ito, sa ating ugali, ay magugulat ka. Babaguhin nito ang paraan ng pagtingin mo sa tasang hawak mo ngayon. Marahil, sa ilang kaso, ang impormasyong ito ay maaaring literal na gumawa ng pagkakaiba kung makakarating ka ng malusog sa iyong 80 taon o hindi makakarating. Ang pangalan ko ay Dr. Teodoro Manalo at kailangan kong sabihin sa iyo kung ano ang nakikita namin sa klinika at kung ano ang pinapatunayan ng pinakabagong pag-aaral ng agham tungkol sa kape na walang asukal at sa iyong sirkulasyon. Makinig ng mabuti dahil ang paksang ito ay nakakaapekto sa buhay ng halos bawat Pilipino. Manatili hanggang sa dulo ng video na ito dahil ipapakita ko sa iyo ng eksakto kung ano ang nangyayari sa iyong katawan kapag umiinom ka ng kape. Ano ang mga epekto na nag-iingat sa iyong mga arterya? Ano ang kailangan mong malaman para hindi gawing problema ang benepisyong ugaling ito at ano ang perpektong dami? Ito ay impormasyon na kailangan ng bawat adulto na higit sa 50 taong gulang. At ito ay impormasyon na hindi pa narinig ng karamihan sa tao mula sa kanilang doktor dahil walang sapat na oras sa konsultasyon para ipaliwanag ang lahat ng ito. Tara na! Una, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na hindi alam ng maraming tao. Sa loob ng mga dekada, ang kape ay itinuring na masama. Ang mga doktor ay hinihiling sa mga pasyente na tumigil sa pag-inom. Buong pamilya ay naniniwala na ang kape ay masama para sa puso, masama para sa presyon, masama para sa lahat. Ako mismo ay natuto sa aking unang mga klase ng pisyolohiya na ang caffeine ay nagdudulot ng mabilis na tibok ng puso, nagpapataas ng presyon at maaaring makasama. At ganoon nga ito sa mahabang panahon. Ang problema dahil sa loob ng maraming taon, ang mga pag-aaral na nag-analisa sa mga epekto ng kape ay hindi isinasaalang-alang ang isang napakahalagang variable. Ang mga naninigarilyo ay mas maraming umiinom ng kape at dahil ang paninigarilyo at sakit sa puso ay magkasama, ang kape ay hindi makatarungang inakusahan ng pinsala na sanhi ng sigarilyo. Nang itama ng mga mananaliksik ang maling paraan na ito at nagsimulang ikumpara ng tama ang mga taong umiinom ng kape sa mga taong hindi umiinom, ngunit hindi pinaghahalo sa kadahilanan ng paninigarilyo. Ang resulta ay lubos na naiiba. At ngayon, sa napakalaking mga pag-aaral, may mga dekada ng pagsubaybay sa daan-daang libong tao sa iba't ibang bansa, ang agham ay umabot sa konklusyon na salungat sa mga dekada ng takot. Ang kape na walang asukal na ininom sa tamang dami ay maaaring isa sa pinakamahusay na gawi para sa kalusugan ng iyong puso at ng iyong sirkulasyon. Pero sandali, hindi ganoon kadali. May mga mahalagang detalye na kailangan kong ipaliwanag at may mga partikular na sitwasyon kung saan ang kape ay talagang hindi inirerekomenda. Kaya huwag umalis pa para maintindihan mo kung ano ang ginagawa ng kape sa iyong sirkulasyon. Kailangan mo munang maintindihan kung paano gumagana ang iyong sirkulasyon. Isipin mo na ang iyong sistema ng sirkulasyon ay parang network ng mga tubo sa iyong bahay. Mayroon kang malalaking tubo na siyang mga arterya na nagdadala ng malinis na tubig at presyon sa lahat ng silid at ang mas maliliit na tubo, ang mga ugat, na nagbabalik ng ginamit na tubig pabalik sa tangke. Sa gitna ng lahat ng ito, mayroon ang bomba na siyang iyong puso
na tumatrabaho ng walang tigil, araw at gabi, na hindi kailanman nag-aaksaya ng linggo para magpahinga. Ngayon isipin kung ano ang nangyayari kapag ang mga tubo na ito ay tumatanda. Maaari silang maging matigas, mag-ipon ng mga deposito sa mga dingding, maging makipot, mawalan ng kakayahang lumuwag. Sino ang nakakita na ng lumang tubong kalawangin ay alam kung ano ang sinasabi ko. Eksakto iyon ang nangyayari sa mga arterya ng tao sa paglipas ng panahon. Ang prosesong ito ay may teknikal na pangalan, atherosclerosis. Ngunit sa simpleng wika, ito ay parang ang loob ng iyong mga arterya ay nagsisimulang mabarang taba, pamamaga, at mga deposito na nagpapababa ng daloy ng dugo. At alam mo ba kung ano ang nasa gitna ng prosesong ito? Isang istruktura na tinatawag na endothelium na siyang pinakaloob na layer ng iyong mga arterya. Isang napakaliit na patong ng mga selula na tumatakip sa bawat daluyan ng dugo sa iyong katawan, mula ulo hanggang paa. Kapag ang endothelium na ito ay malusog, gumagana ito tulad ng perpektong anti-stick na coating, tulad ng dekalidad na kawali kung saan walang dumikit, walang itlog, walang keso, wala. Ngunit kapag ito ay namamaga, na-oxidize, nasira, nagsisimula itong mag-ipon ng mga deposito at doon nagsisimula ang tahimik na problema na tumatagal ng mga dekada hanggang sumabog. Dito pumapasok ang kape na walang asukal sa paraang magugulat ka. At dito binabago ng pinakabagong agham ang lahat ng iniisip natin tungkol sa inuming ito. Ang kape ay higit pa sa caffeine. Maraming tao ang nag-iisip na ang kape ay katumbas ng caffeine. Hindi. Ang isang simpleng tasa ng kape ay naglalaman ng higit sa 800 na iba't ibang bioactive compounds, 800, bitamina, mineral, alkaloid, organic acid, antioxidant. At sa kanila ay may isang grupo ng mga sangkap na tinatawag ng mga siyentipiko na chlorogenic acid, na mga polyphenol, isang pamilya ng mga bioactive compound na may makapangyarihang aksyon na antioxidant at anti-inflammatory, lalo na sa loob ng mga daluyan ng dugo. Ang mga chlorogenic acid na ito ay kumikilos direkta sa endothelium na iyon na ipinaliwanag ko sa iyo. Tinutulungan nila na panatilihing malusog at gumagana ang protektibong layer na ito ng mga arterya at ginagawa nila ito sa pamamagitan ng kahangahangang mekanismo na kinasasangkutan ng molekulang tinatawag na nitric oxide. Ang nitric oxide na pinaiikli ng mga doktor bilang NO ay natural na ginagawa ng iyong mga endothelial cell at gumagana bilang natural na pamparelax ng mga arterya. Parang isang chemical na sinyas na nagsasabi sa iyong mga arterya kalma, relax, lumuwag ng kaunti, hayaan ang dugo na dumaan ng mas madali. Kapag mayroon kang sapat na nitric oxide na gumagana ng mabuti, ang iyong mga arterya ay nagiging mas flexible. Ang iyong presyo ng dugo ay may tendensyang maging mas balansado at ang panganib ng pagbuo ng mga plaka at mga dugo ay bumababa ng malaki. Ang problema ay ang oxidative stress, ang talamak na pamamaga, ang pagtanda, ang masamang pagkain, ang lahat ng mga kadahilanang ito ay unti-unting nagpapababa sa produksyon ng nitric oxide sa paglipas ng mga taon. At dito, pumapasok ang mga chlorogenic acid ng kape para tumulong. Ang mga pag-aaral na naipublish sa mga pinagkakatiwalaang scientific journal ay nagpakita na ang mga sangkap na ito mula sa kape ay maaaring tumulong na ibalik ang produksyon ng nitric oxide ng mga endothelial cell na nagpapabuti sa function ng mga daluyan ng dugo mula sa loob. Ngunit ang susunod ay mas mahalaga pa. Kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa isang pag-aaral na ginawa sa mga Asyano na nagbago sa aking paraan ng pagtingin sa temang ito at na dapat malaman ng bawat Pilipino. Ang malaking longitudinal study na may mahigit 15,000 kalahok mula sa iba't ibang bansa sa Asya ay sumunod sa mga manggagawa sa loob ng maraming taon. At sa loob ng malaking proyektong ito, ang mga mananaliksik ay nag-analisa ng datos
ng mahigit 6,000 kalahok, partikular na tungkol sa konsumo ng mga bioactive compound tulad ng mga nasa kape. Ang resulta ay naipublish sa Journal of Nutrition, isa sa pinakarespetadong scientific journal sa larangan. Ang konklusyon ay makapangyarihan. Ang pagkaing mayaman sa mga bioactive compound na ito na makikita sa kape ay maaaring magbawas ng hanggang 23% ng panganib ng metabolic syndrome na siyang mapanganib na kombinasyon ng mataas na presyon, paglaki ng tiyan at mga pagbabago sa antas ng asukal at taba sa dugo na nagpapataas ng malaki ng panganib ng mga sakit sa puso. 23% sa populasyon ng Asya. Ito ay hindi numerong European o American na na-adapt. Ito ay datos mula sa mga taong katulad natin. Hayaan mo akong sabihin sa iyo ang tungkol kay Mang Tonyo. 71 taon na siya, retirado na, nagtrabaho bilang maintenance technician buong buhay. Dumating sa aking klinika ilang taon na ang nakalipas na may mataas na presyon na hindi nakokontrol, medyo may sobra sa timbang at may sirkulasyon na nagpapakita na ng mga senyales ng paghihirap. Sinabi niya sa akin na ang dating doktor ay nagsabi sa kanya na tumigil sa pag-inom ng kape. Kaya wala siyang iniinom na kape sa loob ng halos 2 taon na may kalungkutan. Dahil ang kape ay isang tunay na ritual sa kanyang buhay mula pa noong bata pa siya. Nang ipaliwanag ko kung ano ang sinasabi ng pinakabagong agham tungkol sa paksa na may pag-iingat, sinusuri ang kanyang kasaysayan, gamot, mga pagsusuri, si Mang Tonyo ay nanlilisik ang mga mata. Sinabi niya na pakiramdam niya ay nawala ang isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay kasama ng kape. Inayos namin ang kabuuan, ang pagkain, ang gamot, ang aktibidad pisikal at ang kape na walang asukal ay bumalik sa kanyang buhay. Ngayon, sa loob ng konteksto ng mas malaking pag-aalaga sa kalusugan, umiinom siya ng 2 tasa bawat umaga. Mas nakakaramdam ng kasiyahan sa paggising at ang mga pagsusuri ay bumuti. Hindi ko sinasabi na ang kape lamang ang gumaling sa anumang bagay ni Mang Tonyo. Hindi ganoon gumagana. Ngunit ang pag-alis ng pagkaing may tunay na anti-inflammatory action nang walang partikular na medikal na dahilan ay hindi rin nakatulong sa kanya sa loob ng 2 taon. Tingnan mo, gusto kong maging napakatapat sa iyo tungkol sa sinasabi ng agham nang hindi nag-e-exaggerate sa alinmang panig. Ipapakita ko sa iyo ang mga pangunahing epekto na naidokumento ng mga pag-aaral. Ang unang epekto na mayroon ang kape na walang asukal sa iyong sirkulasyon ay ang pagbawas ng oxidative stress sa mga daluyan ng dugo. Alam mo ba kung ano ang oxidation? Ito ang parehong proseso na gumagawa ng mansanas na maging kayumanggi kapag pinutol mo ito at iniwan sa hangin o gumagawa ng bakal na kumalawang kapag nababad sa ulan sa loob ng iyong katawan. Ang prosesong ito ay nangyayari sa lahat ng oras sa mga selula. Ang mga chlorogenic acid ng kape ay may dokumentadong kakayahang antioxidant na nangangahulugang tinutulungan nila na in-neutralize ang mga oxidant agent na ito bago makapagdulot ng pinsala sa iyong mga arterya. Pensa mo ito ganito, mayroon kang kalasag at may mga umaatake. Ang mga oxidant ay ang mga umaatake na sinusubukang sirain ang mga dingding ng iyong mga arterya. Ang mga antioxidant ng kape ay tulad ng mga reinforcement na dumarating para sa iyong kalasag. Mas marami kang ma-neutralize ang mga ataking ito ng pare-pareho at araw-araw. Mas matagal na mananatiling malusog ang iyong mga arterya. Isang malawak na review ay nagkumpirma na ang kape ay isa sa mga pangunahing mapagkukunan ng antioxidant sa dieta ng mga populasyon. Ang ikalawang mahalagang epekto ay tungkol sa proteksyon laban sa pagbuo ng mga dugo sa loob ng mga daluyan. Isa sa pinakamapanganib na maaaring mangyari sa mga arterya ng mga taong higit sa 50 taong gulang ay ang pagbuo ng mga dugo sa loob mismo ng mga daluyan.
Kapag ang dugo ay humarang sa coronary artery, ang resulta ay heart attack. Kapag humaharang ito sa arterya na nagpapakain sa utak, ang resulta ay stroke. Ito ang dalawa sa pinakamalaking sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Ang mga chlorogenic acid ng kape ay may tinatawag ng mga mananaliksik na antithrombotic properties. Ibig sabihin, mga sangkap na pumipigil sa pagbuo ng mga hindi gustong dugo na ito. Ngunit isang lubos na kinakailangang babala. Kung gumagamit ka ng mga anticoagulant o antiplatelet na inireresetang doktor mo, tulad ng warfarin, clopidogrel o aspirin, huwag palitan, huwag i-adjust, huwag mag-isip na baguhin ang dosis sa sarili mong dahil sa impormasyong ito. Ang kape ay maaaring magkaroon ng tulong na epektong ito, ngunit hindi pinapalitan ang anumang gamot. Laging makipag-usap sa iyong pinagkakatiwalaang doktor bago ang anumang pagbabago. Ito ay hindi mapag-usapan. Ang ikatlong epektong naidokumento ng agham ay ang relasyon ng kape sa presyo ng dugo sa mahabang panahon. Sa maikling panahon, kaagad pagkatapos ng pag-inom ng kape, ang caffeine ay maaaring magdulot ng pansamantalang at maliit na pagtaas sa presyo ng dugo. Ito ay nangyayari lalo na sa mga taong walang regular na ugali ng pag-inom ng kape dahil ang katawan ay hindi sanay. Sa mga umiinom araw-araw, ang matinding epektong ito ay mas maliit o halos wala na dahil ang katawan ay bumubuo ng adaptation. Ang maikling panahon na epektong ito ay totoo, ngunit panandalian. Ang ipinapakita ng mga long-term study ay naiiba. Ang mga prospective long-term study ay nagmumungkahi ng kabaligtaran. Ang mga taong umiinom ng kape na katamtaman ng regular ay may tendensiyang magkaroon ng mas kontroladong presyon ng dugo sa paglipas ng panahon, hindi ang kabaligtaran ng iniisip 20 taon na ang nakalipas. Si Aling Rosa ay may 67 taon, retiradong guro, at dumating upang kumonsulta sa akin na nag-aalala dahil narinig niya sa isang TV program na ang kape ay masama para sa presyon. Mayroon siyang banayad na hypertension at umiinom ng simpleng gamot para kontrolin. Gustong-gusto niya ang kape ngunit nakakaramdam ng guilt tuwing umiinom. Nag-usap kami ng matagal at nakarating kami sa konklusyon na sa partikular na sitwasyon niya, ang kape na walang asukal ay hindi ang problema. Ang problema ay ang asukal na idinadagdag niya, ang biskotso na kinakain niya kasama ng kape sa hapon at ang kakulangan ng ehersisyo. Nang alagaan namin ang mga isyong ito sa kabuuan, ang kanyang presyon ay bumuti, ang kape ay nanatili at ang guilt ay nawala. Ngunit tingnan mo, bawat kaso ay naiiba. May mga sitwasyon kung saan ang kape ay talagang kailangan ng limitasyon. Kaya ang usapang ito ay mahalaga, ngunit hindi pinapalitan ang individual na ebalwasyon ng iyong pinagkakatiwalaang doktor. Kung nakarating ka hanggang dito sa video na ito ay dahil mahalaga sa iyo ang iyong kalusugan at ikinasasaya ko iyan. I-click mo ang like button ngayon. Mukhang simple, ngunit nakakatulong ito sa akin ng malaki na maabot ang mas maraming taong nangangailangan ng impormasyong ito. At mag-subscribe sa channel kung hindi ka pa subscriber para hindi ka makaligtaan ng anumang bagong video. At sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood at kung ano ang iyong karanasan sa kape. Gusto kong malaman kung nasaan kayo at kung paano kayo sa inyong kape araw-araw. Patuloy tayo dahil may mas mahalagang bagay pa akong sasabihin. Ang pinakamahalagang epekto na mayroon ang kape na walang asukal sa iyong sirkulasyon ay ang pagpapabuti ng endothelial function at ang proteksyon laban sa atherosclerosis. Naaalala mo ba na ipinaliwanag ko sa iyo ang tungkol sa endothelium? Ang loob na layer na iyon ng mga arterya na gumagana tulad ng anti-stick coating. Ang kalusugan ng iyong endothelium ay marahil ang pinakamahalagang individual na kadahilanan para matukoy ang cardiovascular health sa mahabang panahon.